The Parish Pastoral Council for Responsible Voting, or PPCRV, is conducting. What are they conducting? Conducting the manual audit of election election results. For the latest, let's bring in mobile journalist Amy Atienza live from Manila. Amy, what's the latest there? Angela, good morning. Nandito nga tayo ngayon sa PPCRV sa PLDT Sampaloc office sa Maynila. At ngayon nga, so far, nag-audit pa rin sila and around 98% na nga yung election returns na nakuha nila dito. And so far, mamayang 10:45 AM, magkakaroon daw sila ng media briefing. Though hindi na rin magiging hourly yung magiging updates na ibibigay nila dito. Pero tuloy-tuloy pa rin naman daw ang pag-audit nila at pagbibilang nila. And yun nga, isa pa sa mga inaabangan din ay yung pagdating ng iba't ibang mga volunteers and students from different schools. Dahil ayon sa PPCRV, nakipag-partner sila with different schools para makatulong din sa auditing this midterm elections. Angela? Amy, di ba this is a randomized selection, no? Pero na-announce ba ng COMELEC ano yung mga areas na nabigay, COMELEC tuloy, I'm sorry, PPCRV, kung ano yung mga areas na i-audit nila? Well, wala pa ngayon yung mga list of places talaga. Kailangan pa natin i-confirm din kung ano yung mga dumating. Pero kanina, umaga, mga around 9, ayun nga, dumating na yun sa Palawan na sabi din nila. Medyo matagal bago nga nakarating dito sa Manila dahil nga kailangan pang gather din yung mga election returns from Palawan. Pero yun pa lang yung nakukuha natin so far. Dito, no, meron pa paniguradong ibang lugar pero wala pa tayong confirmation kung ano pa yung mga dadating for today. Pero yun nga, gaya na nasabi ko kanina, nasa 98% na yung progress dito ng PPCRV. And yun nga, update na lang din ayon sa kanila, tuloy-tuloy naman daw 24 hours yung magiging takbo nila dito up until May 16. And after May 16, 9 AM to 9 PM na lang yung magiging office hours nila dito. Amy, when you say yung audit, no, the old way of auditing kasi before, I remember yung sa randomized, naalala ko, tinatara nila yan one by one physically. But this time around, since yung mga resibo mo may mga QR codes, paano nila ginagawa yan? Actually, yung QR codes which made their work easier nga daw, is-scan na lang nila yan. So, nag-automate na yung mga votes na meron sila. And kailangan na lang nila i-counter-check and double-check kung tama nga ba nag-a-align yung mga boto na ipasa sa kanila pati na yung nandun sa QR code na in-scan nila, Diego. Alright, thank you for that. Mobile journalist Amy Atienza.